Mga kaulam, tayo muna ay maghapunan dahil ako'y busy-busy ngayong maghapon kami mag-asawa. Anong oras na kami nakarating ng bahay? Sa aming mga kaliwat ka ng appointments at sa aming mga kaliwat ka ng gawain sa labas ng aming bahay ay kami inabutan na ng traffic. At pagkarating ko'y dalas-dalas pa ako nagluto, gawa ng aking mga anak ay walang mamahahapunan. Ako'y gumawa ng tapa, tapos ako'y nagsangag ng kanin, nilagyan ko ng maraming tostadong bawang, naghiwa ako ng kamatis at ng cucumber. Salamat naman at nagustuhan ng aking mga anak at talaga namang naubos nila ang kanilang pagkain, kaya ang kinakain ko ngayon ay ang kanilang mga tira-tira sa kawali at sa kaldero. Pasobra talaga ako ng sinangag dahil ako hindi pa rin nagtatanghalian at hapunan, kaya yan naman ang aking kinain na ang kanilang tira. Kahit mga dalaga na ang mga anak ko at marurunong na silang magluto, hindi ko pa rin minsan maiwasang hindi alalahanin kung ano ang kanilang kakainin sa hapunan, sa tanghalian at sa almusal. At kapag namamalengke ako at may nakikita ako na sa palagay ko'y magugustuhan nila, binibili ko pa rin at aking niluluto pa rin paminsan-minsan. Diyan nga pala'y kasabay ko ang aking bunsong anak kumain, pero ayaw niya magpakita sa camera dahil siya ay bagong ligo at may tuwalya pa daw siya sa ulo. Ang aking asawa na may busy sa pagsasali ng tubig sa kanyang garapon, sa kanyang jar, dahil ayaw daw niyang mayat maya na lae doon siya pupunta sa malaking bote. Sabi ng asawa ko, huwag daw akong kakain ng maraming kanin dahil gabi, dahil alam niya talagang hindi ako kumakain sa gabi, pero sabi ko, hayaan mo muna akong kumain ngayon. Hindi naman masyadong marami dahil ako'y walang tanghalian. Kahit ano, dahil pagkagaling ko sa school mga kaulam, ako'y dumiretso na sa aking mga appointments, nakasama ko din siya. At dumating kami sa bahay ay 6:30 na, nawala pa akong tanghalian. Actually, ang almusal ko, hindi ko alam kung ako'y kumain din ng almusal sa sobrang busy sa school at iisa naman ang aking break time. Minsan kahit ako'y may baon, hindi ko nagagalaw ang aking baon, o minsan na may sinasabayan ko ang mga estudyante sa kanilang break time. Paaanin baga, may mga chechikan pang notebook, may mga chechikan pang libro, may mga ididikit pa sa mga hindi ko maintindihan kung saan ko ilalagay ang aking katawan minsan. Shout out nga pala doon kay ate na nagsabing ako daw mag-diet muna bago ako mag-vlog dahil siya daw siguro natatabaan siya sa akin o siguro talagay ang tingin niya sa akin ay dambuhala na kalaki. Shout out doon kay ating iyon. Tiningnan ko ang kanyang Facebook. In fairness, maganda siyang babae. Kaya siguro talaga namang kuhang-kuhan talaga niya ang pamimintas. Dahil siya ay magandang babae. Ang kanyang pangalan nga pala ay Paula. Nakalimutan ko ng apelyido. Pasensya ka na ate dahil wala sa bokabularyo ng buhay ko ang mag-diet. Dahil ako'y minahal ng asawa ko. Kung anong katawan ako meron at kung anong itsura ako meron. Ngayon, kung ikaw, ang asawa mo ay hindi ka kayang mahalin kapag ikaw ay tumaba na at hindi ka na kayang mahalin ng asawa mo pag ikaw ay nalosyang na, problema mo na iyon, ay hindi na kita matutulungan doon. Basta isa lamang ang masasabi ko sa iyo, masarap kumain. At kung hindi ka kontento sa katawan ng iba, huwag ka na lang tumingin. Yun na lamang ang maiipayo ko sa iyo. At panatilihin mong maganda ang iyong katawan, panatilihin mong maganda ang iyong figura, dahil pag ikaw ay tumaba ng kaunti, baka iwanan ka ng iyong asawa. Huwag mo akong panoorin dahil baka pag pinanood mo ako ay maengganyo kang kumain, dahil ganyan ang nangyayari sa aking mga followers. Naiingganyong kumain ang mga may sakit na hindi makakain. Nagkakaroon sila ng idea kung anong ulam ang lulutuin. Nagkakaroon sila ng gana sa hapagkainan. At minsan, nagkakaroon sila ng courage na magsabay-sabay silang buong mag-anak sa pagkain dahil masarap ang lutong pagkain. Huwag na huwag mo iyong gagayahin, kabayan. Sa palagay ko, ikaw ay hindi pwedeng tumaba dahil takot na takot kang maiwan ng asawa. Iyon lang ang pagkakaiba nating dalawa. Ako, tumaba man, pumayat man ako, andyan pa rin kaming mag-asawa, magkasama pa rin kami. Wala akong naririnig sa asawa ko na kahit na ano tungkol sa itsura o figura ng aking katawan, never akong sinabihan ng asawa ko sa ganyan. Pero alam mo ate, nirerespeto ko ang iyong mga desisyon sa buhay, nirerespeto ko ang iyong mga pananaw. Nung sinabi mo mag-diet muna ako, ayos lang sa akin dahil baka naman concern ka sa aking kalusugan. Maraming salamat sa iyo. Pero ayos lang ako, huwag kang mag-alala. May mga issue sa kalusugan na ito ay matagal ng panahon, ito ay minana ko pa sa kanununuan na ngayon ay pinapaayos ko naman sa doktor. At yun naman ay hindi dahil sa dami ng aking kinakain. So, salamat sa iyong concern ate. At ikaw din mag-iingat ka rin sa mga pagkain. Kailangan healthy food ang iyong kakainin at saka ang iyong pamilya. Masarap kayang kumain, pero sisiguraduhin dapat natin mga kaulam healthy ang ating pagkain. Paminsan-minsan sesegue tayo sa mga hindi healthy dahil ang hindi natin mapipigilan ang gusto ng ating bibig. Minsan
gusto natin kumain ng chocolate, o minsan gusto natin kumain ng cake, o minsan gusto natin kumain ng ice cream, o minsan gusto natin kumain ng mga karning may mga taba, pero huwag parati. Yung paminsan-minsan, ayos lang iyan. Dahil alam ka rin yung mga kaulam, kailangan din natin katawan yan ng katulad ng chocolate, yan ay dagdag energy din, pero huwag araw-araw. Kailangan din ng katawan natin ng taba, dahil yan ay pang-energy din natin, pandagdag sa ating energy, pero hindi dapat araw-araw. Susundin din natin minsan ang cravings ng ating mga bibig, huwag din natin pipigilan yun, dahil yan ay makakatulong din sa atin, pero kapag araw-araw at palagian, makakasama na yan sa atin. Kaya damihan lang natin ang gulay, damihan lang natin ang mga prutas, damihan lang natin yung mga nahaharvest natin sa ating mga likod bahay, walang masama.